So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, isang linggo na pong binabaha ang Davao City. Davao City mismo Duterte. Okay? So, kahit po na nakakatawa, please lang, wag natin silang tawanan. Well, deserve yan. Puro kay Duterte, hayop kayo. Kasi ang point natin dito, no, ang nakakatawa pa dito, isang linggo na nga pong binabaha ang Davao City. Itong vice presidente po natin na taga Davao mismo, umalis na naman po, lumayas na naman po ng bansa para po gumala at para po maglamyerda. Okay. Kasi alam ko, magpapalusot na naman dito yung mga bobong mga DDS na Takero, matulo palawin ng mga hayop na yun. Takero, bobo ka ba? Hindi mo ba alam na merong mayor yung Davao tsaka congressman yung Davao? So ayun nga yung point. Meron ng mayor, meron ng congressman yung Davao, hindi lang yon. Meron pa silang limpak-limpak na bilyones na budget para dyan pa sa flood control. Bakit binabaha pa rin yung Davao? At ngayon nga po, no, na kung kailan nga po kailangan ng mga tao ng tulong pinansyal at tulong po at suporta, no, itong vice presidente po na taga Davao, lumayas naman. Oh, ito po sinasabi po nating glimpse o sulyap. Pag si Sara Duterte po ang maging presidente, tulad nga ng gusto ng mga bobong mga DDS, ito na po yung gagawin niya. Uunahin niya po yung kanyang mga personal na gawain, mga personal na bagay, no? Para sa kanya whatsoever, di ba? Uunahin ni Sara Duterte yung mga personal na bagay kaysa po magserbisyo publiko. Ito na nga yun eh. Actually, hindi lang ito yung first time na ginawa ito ni Sara. Tandaan nyo yan. Di ba? Nung pumunta siyang Germany, binabagi din po ang Pilipinas noon. Hindi ito yung first time. Mas pinili pa ni Sara Duterte na manood po ng Miley Cyrus concert kaysa po na tumulong po nung binabagyo po ang Pilipinas. Oh, so ito, Davao naman po ngayon ang nangyari. So tingnan niyo to para makuha natin yung point natin dito, no. So, alam naman po natin, no, ito Ito na balita to kahapon eh. Kahapon nga sabi dito. Sara Duterte in Qatar for OFW event ahead of birthday weekend in Netherlands. Ayos talaga, no? So ano ba to? Pera ba ng gobyerno ito ginamit? Pera ba ng gobyerno ginamit dito? Kasi pupunta ng Qatar eh. No, dumaan ng Qatar, then pupunta ng Netherlands. So personal na nalakad po yan. Alam niyo yung point dito mga kababayan? May atraso pa yung mga Duterte dyan sa Qatar. Naalala nyo, di ba, nung birthday ata ni Digong yun? No, nung birthday ni Digong, di ba ang sabi ng mga DDS, magrarally daw po sila sa buong mundo. Sabi pa ni Sara yun, magrally kayo, buong mundo. Pakita ninyo, supportan nyo kay Digong. Ano nangyari? Inaresto po yung mga bobong OFW po sa Qatar. Tapos ngayon, ibis po natulungan ni Sara Duterte, no? Ang nagpalaya po dyan, si PBBM. Ngayon, ang kapal ng mukha ni Sara na pupunta sa Qatar na parang walang nangyari. Diyos ko, mga Pilipino, mga hayop naman to mga to. Tatangan naman ng mga to. Kasi ang point dito mga kababayan, pinag-rally ni Sara Duterte itong mga tao na to, yung mga Pilipino sa buong mundo, tapos yung kinulong, pinabayaan niya lang. Tapos ngayon, ang kapal ng mukha, napupunta po ng Qatar. Ay, ewan ko ba? Baliktad na ba talaga utak ng mga Pilipino ngayon? So, tinan niyo to sabi pa dito Vice President Sara Duterte was in Qatar on Tuesday to attend a series of events with Office Filipino workers before heading to the Netherlands to celebrate her birthday with her father, former President Rodrigo Duterte, who is currently detained there. So whatsoever, no? So kasama niya nga dito si Amy, no? So ngayon mga kababayan, no? Okay? Ito yung sinasabi kong binabaha ngayon yung Davao. Baha sa Rojas. The long stretch of Rojas Avenue, Davao City was flooded due to heavy rains on Sunday evening, May 25, no? So nabalita po ito kahapon. So kahapon binabaha pa rin po yung Davao City. According to the Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, the heavy rains was caused by the intertropical convergence zones. So may video yan dito eh. Yan, no? Tignan nyo, Actually,
Kung updated naman po kayo sa Facebook, trending na po sa Facebook po talaga to na 1 linggo na pong binabaha yung Davao. O, tingnan nyo to, o. Diba? O. Grabe, no? Hanggang tuhod. 1 linggo na to. O, yan, no? So, okay na. So, at least you get the point, no? So, mga kababayan, ito po, nabalita na po ito matagal na rin po. Kailan ba nagsimula yung baha po na yan? Actually, 5 days ago pa. O, matinding baha ang idinulot ng walang humpay na ulan sa Davao Region. Isa sa ang nasawi at isa rin ang nawawala. O. So ngayon, ito nga, no, pinakita ko na nga yung video na ito, matindi tong baha na to. Taas, oh. Okay. So ngayon, mga kababayan, no, habang binabaha nga po yung Davao, ito naman po si Sarah, feeling prinsesa sa Qatar. Tingnan nyo to. Ito. Ayan siya. Wow, puta. Grabe yung ngiti, piyon ng piyona, di ba? Walang yung ngiti na yun, sarap putusan eh. Wala. O, tingnan nyo yung mga taga Davao. Duterte pa more. Walang nga kayo sa dekada na kayo binabaha. Tatangan nyo. Actually, mga kababayan, no, ito, ulit-ulitin ko lang mga ka-streetwise, no. Sabi sa akin ng mga ibang mga kaibigan natin, mga vlogger na, ito kayo, bakit mo naman tinatawag na tanga? Yung mga DDS na yan, di ba? Hindi, actually, valid na question yun, ha. Kasi nga naman, di ba? Paano kasi maniniwala naman talaga sa atin yan kung tinatawag natin silang tanga? By the way, mga kababayan, hindi ko po intention na maniwala po ang mga DDS sa akin. Kasi po mga tanga po talaga yung mga yan. Wala na pong gamot sa taong tanga. So kahit na sabihan natin na kung ano-ano pa yan, hindi na po maniniwala yan. Kasi tingnan niyo ano ba yung reasoning ng mga DDS? Ano ba yung lagi nila sinasabi? No? Ang lagi nila sinasabi, kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ninyo, Duterte pa rin. O so kita niyo, di ba? Wala na pala tayong magagawa eh. Edi tanga nga sila. Ganun lang po yun. Oo. Wala po tayong plano na kumbinsihin yung mga DDS na maniwala sa atin. No? Mas maganda po, ipakita na lang po sa kanila na at least meron tayong relief. No? Maka-relief tayo na tanga-tanga ninyo. Yun naman pala eh. Hindi nga, bakit ko nasabing tanga, mga kababayan? Siyempre may reason tayo dyan. Ang dami pong ebidensya na magnanakaw po talaga ang mga Duterte. Ang daming rason mga kababayan, ang daming ebidensya din po ang lumabas na magnanakaw po ng confidential fund si Sara. At tandaan po natin, ang dami pong natsugi ng panahon na po ni Digong. Ayun, mga data po yun. Mali po ang magpatsugi ng tao ng walang jurisdiction, ng walang due process. O pero sila naniniwala pa rin sila kay Digong. So wala na tayong magagawa talaga doon. Wala na. Noon talaga yun eh. Oh. So ngayon, tingnan nyo to tingnan yung mukha ni Sara dito, no? Oh. Diba? Habang yung mga taga Davao binabaha ngayon, nahihirapan kumilos kasi nga binabaha nga, no? Diba? Si Sara naman po, naglalakad ng iban. O diba? Puta na talaga naman. Yung mukha pa lang. Oh. Atras po. Pull mo ko. Ilayin mo ko, tol. Ay, talaga naman. Sara, ang munting prinsesa. So ngayon mga kababayan, no, syempre, kapag topic po natin yung baha po sa Davao, hindi po talaga natin pwedeng hindi pa mapag-usapan yung nawawalang 51 billion. Okay. So ngayon ito may nakita ko dito, no. Actually hindi lang pala 51 billion po ang naging flood control po sa Davao. So ito ito alam niyo na to eh. Ito muna. Yan. So ito yung 51 billion nga po ni Pulong. Okay? So nabalita na to last year pa lang eh. Kasi ang point natin dito mga kababayan, sa 51 billion po na yan, kung binabaha pa rin po yung Davao at walang improvement, may problema po tayo doon. Kayo mga taga Davao, naisip nyo ba yon?
May 51 billion po na alokasyon para po sa flood control. Pero ang tanong ko sa inyo, nag-improve ba yung flood control sa Davao? Kayo po makakasagot niyan. Pero base po sa mga nakikita po natin, mukhang hindi. At bukod dyan sa 51 billion na yan, mga kababayan, ito pa ito nalungkat natin to, no, sa Minda News. So, 12.7 billion budget for Davao City in 2024. Last year po ito, no. So, sabi dito, no, Davao City Council approved Friday a 12.7 billion budget for 2024. A 7.62% increase from the 11.8 billion budget this year. So, noong 2023, mga kababayan, 11 billion po yung budget po ng Davao City sa flood control. Tapos, noong 2024, naging 12.7 billion. So, para mas maganda, ito yon. Yan. Ito yung total. Di mukha ni Pulong eh, no? Hindi, kasi ang point eh. Ito Hindi, sana maintindihan ng mga taga Davao ito. Okay? From 2020 ba, no? Hanggang ngayon 2024. Ganyan kalaki po ang budget po na binigay po sa Davao City sa flood control. Ang tanong ko dito, naramdaman nyo ba? May nag-improve ba? Di ba? Kasi kung sasabihin niyo may nag-improve, tapos binabaha pa rin po kayo ngayon, hanggang tuhod pa rin po yung baha, minsan hanggang baywang pa, at wala itong pagbabago at mas naging worst pa, may problema po sa pag-iisip ng mga taga Davao City. Hindi kasi ganun eh. Hindi sa panlalait dapat po maging open-minded po tayo. Maging open-minded po tayo. Ang gusto kong itanong dyan sa mga taga Davao, no, na maka Duterte, from 2019 pababa. And then, papasok po ng 2020, papunta ngayon. May nag-improve ba sa flood control ng Davao? Meron ba? Kasi kung wala, kailangan yung hanapin yung kung saan napunta po yung bilyon-bilyon piso po na to. So, magkano na to? Hindi lang 51 billion ito, no, sa loob ng 5 taon. O 51. O 62. 63, 64. 65. 75 billion na nga ito. O 75 billion in 5 years. O, dapat man lang, no, kung kunwari, kung yung baha sa Davao dati, kung hanggang Balakang, dapat kahit paano, kahit 1 pulgada man lang sana, may nag-improve. O, pero parang wala naman nag-improve eh. O, di ba? Well, tinan natin. Well, tandaan nyo kailangan ng pera ng mga Duterte. Ang laki po ng binabayad nila kay Kaufman. To 140 million a month. Pesos So, saan nila kukunin yun? O, sa flood control siguro. Siguro. O, di ba? Ganun lang tayo, di ba? So, kayo mga ka-streetways, no? Ano masabi nyo nga po dito sa ginawa po ni Sara na habang binabaha po ang Davao City, nakuha na naman po ni Sara na umalis na naman po ng bansa tulad po ng ginagawa niya madalas. Parang routine niya na nga ata ito, no? Ewan ko ba? So yan so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.